Damang-dama pa rin ang bigat ng sitwasyon sa lugar na ito, at kahit na pati ang ibang mga hayop ay napapansin din ang kakaibang aura sa isang parte ng tagong kabundukan na ito. At sa isang kuweba ay makikita na papalapit ang mga tao, at ito ay ang Corpse Blood Valley leader at ang kanyang mga gwardya. Silang tatlo ay tumungo at pumasok dito na para bang mayroon silang misyon na gagawin. At dito ay sinalubong sila ng isang matanda na may tungkot at sinabing hinihintay niya ang pagdating ng Corpse Blood Valley leader. At sinabi naman ng matandang ermitanyo na masyadong maliwanag ang kanilang mga apoy na dala. Napag-isipan ng Corpse Blood Valley leader na papaghintayin na muna ang dalawang gwardya, at silang dalawa ay tumungo pa sa kailaliman ng kuweba na kung saan ito ay medyo madilim. At dito ay makikita ang isang mabalahibong nilalang at tulisan ang kanyang mga tenga. At inaasahan din naman ng Corpse Blood Valley leader na lahat ng kanyang mga preparation ay tapos na at pwedeng-pwede nang masimulan. At sinagot din naman siya ng matandang ermitanyo na wala na siyang dapat problemahin at pulido na lahat ng kanilang mga plano. At habang nakatingin naman ang dalawa sa nakakulong na nilalang na ito, ay sinabi ng Corpse Blood Valley leader na narinig niyang mas delikado ito kaysa sa dati nilang nakuha. At sumagot din naman agad ang matandang ermitanyo na huwag siyang masyadong lumapit dito, na kahit na ito ay nakakulong ay napakadelikado pa din ito. At kahit na ang hindi pa mga mature na kauri nito ay nasa level na ng pagiging ominous beast. At napaisip din naman ang Corpse Blood Valley leader na ang mga ominous beast na ito malakas pa sa mga ordinaryong mga halimaw ng kalikasan. At sinabi din naman ng matanda na ang halimaw na ito ay siyang tumutugis sa mga mahihina. Ito ay isang kimemoryo o ang tawag sa mga halimaw ng kalikasan, at ito ay kanilang kinuha galing sa Northern Sea. Makikita din namang napaka-violente ng halimaw na ito, at ang itsura niya ay para bang isang baboy damo. At dahil sa paliwanag ng matanda, at sa mga nasaksihan ng Blood Valley leader, ay nakakasigurado na ito na magtatagumpay ang kanilang mga plano. At magbibigay na lang siya ng signal sa matandang ito kung kailan niya pakakawalan ang halimaw. Para maghasik ng kamatayan para sa mga kalahok na kasalukuyan ay nasa kabundukan na ito. Sa kabilang banda ay makikita naman ang isang pulang flag at napapalibutan ito ng mga patay na katawan ng mga tao. At nandito rin si Jungwon na patuloy na nag-a-absorb ng mga death energy nila. At bigla namang nagsalita ang Blue Spirit na sa ngayon ay nasa dami at sinabi nito na kung ano ang kanyang gagawin sa flag at kung dadalhin niya ba ito habang naglalakad, ngunit sinagot naman din siya ni Jungwon at sinabing hindi ito maaari dahil mukhang magiging mahirap ang magdala ng flag na ito. At makikita namang ito ay nakakonekta sa isang malaking bakal kaya't kailangan niyang sirain ito para lang makarga niya ang flag na ito kahit saan. Ngunit nararamdaman naman ni Jungwon ang flag na ito ay nandito lang sa lugar niya kung saan ito nakatusok para makapasa sa pagsubok. At bigla naman din siyang sinagot ng Blue Spirit na sirain na lang niya ito dahil sinabi pa nga niya na gusto nitong pabagsakin ang lahat ng mga grupo. Kaya't napag-isipan naman ni Jungwon na tama nga ang sinabi ng Blue Spirit at hindi na niya ito kailangan ngayon. At habang tinitignan niya ang kahoy sa flag na ito ay bigla niyang natuklasan, kaya't curious na din ang Blue Spirit. Sinabi ni Jungwon na para bang mayroong nakasulat dito, at habang binabasa niya ang nakasulat na sinasabi dito mayroong 3 forms of sword competition of distinguished friends at sword dance. Hindi naman maintindihan ng Blue Spirit kung ano ang ibig sabihin nito. At habang binabasa pa ni Jungwon ang iba pang mga nakasulat ay para bang nakakahalata ang Blue Spirit, at ito ay ang ritual sa pagsisimula ng sword formation technique. Ngunit hindi naman nila ito natapos basahin dahil para bang ito ay pinutol, at dagdag naman ng Blue Spirit na kung ito lang ang mga nakasulat ay magkaroon ng opening sa 4 na acupuncture points, na kung tawagin ay Kuchi, Shenzo, Konlon at Wizong. At dahil sa kakulangan nito ay hindi magiging makabuluhan ang sword formation, at nagtataka pa din siya kung ano ang kanilang ibig sabihin sa pagsusulat ng teknik dito at hindi man lang kinumpleto. At habang ito ay nagiging palaisipan kay Jungwon ay bigla naman siyang mayroong nagawang hinuha, at sinabi niyang baka ang iba pang mga nakasulat na kukumpleto dito ay nasa iba pang mga flag. At inaasahan niyang ito ang ginawa ng mga gumawa ng pagsubok. At bigla din namang sumang-ayon ang Blue Spirit at baka ito nga ang ginawa ng mga examiner sa kanila.
At para bang ang mga ito ay gusto silang papaghanapin sa iba pang mga flag. At sa ngayon ay para bang ito ay isang nakatagong assignment na gagawin nila. At alam naman din ni Jungwon na ang iba pang mga kalahok na nakakita ng flag ay makakakita ng mga sulat na ito at malalaman din kung ano ang kanilang gagawin. Kaya't napapaisip na lang si Jungwon at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya maiiwasan na makakita pa ng ibang mga kalahok habang naghahanap pa ng mga flag. At dahil dito iniisip din niya na ang mga gumawa ng pagsubok na ito ay nais talaga silang pag-awayin sa isa't isa. Kaya't napapabilib naman si Jungwon sa kung papaano nila ginawa ito at napapangiti siya dahil ito ang gustong-gusto niyang gawin. At ang mga nangyayari ngayon ay tila bang nagiging komplikado na at alam naman na ni Jungwon kung ano ang kanyang dapat gawin kaya't napag-isipan niyang putulin na lang ang flag na ito. At na-memorize naman niya ang lahat ng mga nakasulat dito. Ngunit bigla naman siyang mayroong naramdaman habang pinuputol niya ang kahoy ng flag, at bigla naman ding may lumabas na kakaibang energy dito, kaya't napapasabi na lang si Jungwon na mayroong ginawang sorcery dito. At bigla din namang nagsalita ang Blue Spirit na kung mayroong mahika na ginawa sa mga flag, ay baka ito ay isang trap lamang. Ngunit hindi naman ito ang napansin ni Jungwon. At para bang ang mahikang ito ay nasira sa halip na ito ay ma-activate noong pinutol niya ang flag. At kasabay dito ay mayroon din naman siyang naramdaman sa paligid, na parang mayroong nakawala na isang malakas na halimaw. At dito nga makikita na nakawala na ang napakalaking baboy damo ng Corpse Blood Valley leader. At sa kasalukuyan ang pakiramdam ni Jungwon ay para bang mayroong kakaibang nilalang na nakikisali pa sa pagsubok nila ngayon. At sa kabilang banda ay makikita naman ng isang tao na binubugbog at tumilapon sa lupa. At dito makikita ang isang lalaki na parang binubuli silang lahat at makikitang ito nga ang kalbo na nakaharap ni Jungwon kamakailan pa lang at nakakita na siya ng kanyang grupo. At habang sugatan ang isang lalaki ay sinasabi nito kung bakit napakalakas pa din ng kalbo kahit na hindi sila pinapagamit ng inner energy. At sagot naman ng kanyang kasama na baka dahil ito ay galing sa Scarlet Death Valley. At patuloy pa din naman silang binubuli ng kalbo at sinasabi pa niya na huwag silang uupo lang at huwag magpapahinga at sugurin na lang siya para patuloy ang kasiyahan. At habang nagtitinginan ang dalawang lalaki ay napapaisip ang mga ito na nasa ngayon ay wala silang kalaban-laban at posibleng silang lahat ay mamatay kaya't isa lang ang kanilang dapat gawin. Ang mga ito ay nagsitakbuhan papalayo sa kalbo, kaya't hindi siya makapaniwala na ito ang napagdesisyonan nilang gawin. Ngunit hindi din naman niya papakawalan ang mga ito, at sinimulan na nga niyang tumakbo para habulin ang grupo ng mga lalaki. At patuloy pa ding sinasabi ng kalbo na kayang-kaya nilang i-challenge siya, kahit na anong oras, ngunit hindi sila makakatakbo sa kanya, kaya't nangangamba naman ang mga lalaki, dahil papalapit na ang kalbo sa kanila. At sinasabi pa din naman nito na papatayin niya ang lahat ng mga ito, at lahat ng kanilang mga ulo ay ide-display niya para makita ito ng iba pang mga tao na gustong sumalungat sa kanya, at gawin na lang nilang sakripisyo ang kanilang mga sarili, habang patuloy ang kanyang pagtawa. At dahil sa naririnig ng mga lalaki ay lalo silang kinabahan, ngunit nang mapalingon na ito sa kanyang harapan ay para bang mayroon siyang nakitang kakaiba. Bigla din namang napahinto si Kalbo sa kanyang mga nasaksihan, at para bang hindi maipinta sa kanyang mukha ang kanyang nakikita ngayon. Napahinto silang lahat at para bang hindi gumagalaw dahil mayroong isang kakaibang nilalang na nag-akmang lumabas sa isang parte ng damuhan. At sa di inaasahang pangyayari, lahat ng mga tao doon ay napatulala dahil sa napakalagim ng kanilang nakita. At ang halimaw na ito na nasa harapan nila ay kinagat ang ulo ng isang lalaki na nagdahilan ng agaran nitong pagkamatay. Punong-puno naman ng dugo ang napakalaking baboy damo na ito, pulang-pula ang mata, at para bang hindi pa ito nakokontento at atake pa ito sa iba pang mga kalahok. At dahil sa nakikita nila, walang ni isa ang nangangahas na gumalaw, at pati si Kalbo ay punong-puno ng pawis ang katawan. At habang nakatayo ang mga ito ay bigla din naman silang inutusan ng Kalbo, na dahan-dahan lamang sila na umatras papalayo sa halimaw na ito. At sa ngayon ay naiisip niya na hindi niya makakayang patayin ang halimaw sa kanyang harapan, habang nakablock ang kanyang inner energy.
At habang sinasabihan niyang magdahan-dahan lang, ay bigla namang naapakan ng isang lalaki ang sanga na nagdahilan ng malakas na tunog. Kaya't nagulat na lang silang lahat at napatingin sa lalaking ito, habang ang mukha naman niya ay kinakabahan na. At dahil sa nangyaring ito ay napalingon sa paligid ang kalbo at hinahanap niya ang halimaw. At dito nga makikita sa kanyang likuran ang nag-aamok na halimaw na ito at puno ng dugo ang kanyang katawan habang nagpakawala naman ito ng napakalakas na ungol. Dahil dito ay wala na silang magagawa, kaya't inutusan din naman ni Kalbo na tumakbo na lamang sila para mailigtas ang kanilang mga buhay. Ngunit habang silang lahat ay papalayo ay mayroon silang napansin at para bang huminto ito. At ang mukha ng baboy damo ay biglang may nakita kaya't hindi na ito nagpatuloy, at ito nga ay ang flag na nasa likuran nilang lahat, habang patuloy din namang nagtataka ang mga tao kasama na din si Kalbo kung bakit hindi na sila sinundan nito. At sa ngayon ang baboy damo ay nakafocus ang tingin sa pulang flag na ito, at sa din inaasahang pangyayari ay lumayo na nga ito sa kanila, kaya't hindi din naman maipaliwanag ni Kalbo kung ano ang nakita nito. At bigla din namang nabunutan ng tinik ang kanyang grupo, kaya't nagpahinga na lamang sila, at hindi pa din nila maipaliwanag kung bakit ito tumakbo. At sa ngayon tinanong naman siya ng isang lalaki kung bakit ito nagkaganoon, ngunit galit namang sinabi ng Kalbo na hindi din niya alam. At dahil dito bigla din namang napaisip si Kalbo, na para bang ang halimaw na iyon ay nakatingin sa kanilang likuran at napatakbo dahil dito. At sa kanyang nakikita ngayon, nakatayo sa kanilang likuran ang isang pulang flag, kaya't nabigla siya dahil sa wakas ay nakakita na din sila ng isang flag na kanilang babantayan para sila ay pumasa sa pagsubok. At ito din ang dahilan kung bakit hindi sila inatake ng halimaw.